what we carry doesn't end with one person. Bawat bagay na hinahawakan natin, bawat pakikipagkamayan, lahat ng yan ay nagdudugtong sa atin. Sa ating komunidad, madalas nating binabalewala ang paghuhugas ng kamay. Pagkatapos ng pandemya, naging malinaw ang kalinisan ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ngunit, nang mawala ang takot, unti-unti ring nawala ang ating mga kasanayan. Sa mga pampublikong lugar, ang simpleng paghuhugas ng kamay ay minsan nakadepende pa sa kung may dumadaloy bang tubig sa gripo. Mukha siyang maliit na bagay, pero ang kakulangan sa kalinisan sa isang lugar ay pwedeng makaapekto sa buong komunidad. Ang totoo, nagsisimula ang kalusugan sa pinakasimpleng bagay sa ating mga kamay. Kasama na dyan ang hygiene. No, sobrang importante ng pangalaga ng katawan at ng paligid dahil walang accessibility ng quality education, walang absorption ng quality education pag weak ang katawan. So that is really the challenge kung paano siya i-inculcate. Kaya sa lectures ng Kariton Classroom, hindi nawawala ang hygiene materials. Nandun din ang pag-uusap about the local practices na ginagawa nila sa bahay, and then we will incorporate kung ano yung tamang ginagawa dapat. So, kakaroon dito sa aming barangay sa Casarial ng clean-up drives weekly para masiguro yung kalinisan ng tubig, gayon din ng mga kanal, ng plaza, ng mga public places dito sa aming barangay. Nagkakaroon kami ng weekly clean-up drives upang mapanatili yung kalinisan ng kapaligiran at ng tubig, at sinasabihan din namin yung aming mga kabarangay na panatilihing malinis yung pinaka-tangke ng barangay dito sa amin. Magpapakatotoo na ako, ay yun yung mga minsan may mga pasaway na tao na kahit sabihan namin na bawal magtapon ng basura dito, bawal ng ganito, bawal ng ganyan, ay hindi nila ganoon agad nasusunod. Hindi nawawala yung hygiene activity natin. So yung mga bata, from washing their hands to proper ways ng pagligo, pagsusuklay at pangangalaga ng kanilang buhok from head to toe. Hati natin yung 2-month session natin. We have 8 sessions for each community. Hati din natin doon yung mga body parts at kung paano sila hugasan. Ayon sa United Nations at World Health Organization, 3 sa bawat 10 tao sa buong mundo ay wala pa ring maayos na akses sa ligtas na inuming tubig. 6 sa bawat 10 naman ang walang maayos na pasilidad para sa sanitasyon. At para sa bilyon-bilyong tao, ang regular na paghuhugas ng kamay ay hindi pa posible. Kaya nilinang ng United Nations ang Sustainable Development Goal No. 6, malinis na tubig at sanitasyon para sa lahat. Isa itong pangakong pandaigdig na sa taong 2030, bawat isa saan mang dako ng mundo ay magkakaroon ng malinis na tubig at paraan upang mapanatili ang tamang kalinisan. Pero ang layuning ito ay hindi lang para sa mga gobyerno o organisasyon, para ito sa ating lahat. Kaya ano ang maaari nating gawin? Magsimula tayo sa maliit. Maghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos gumamit ng palikuran at matapos humawak ng mga bagay na marami ang humahawak. Panatilihin ang gawi kahit walang nakakakita. Kaya kung ang kaibigan natin kanina ay naghugas ng kanyang mga kamay, may iwasan sana ang nangyari sa kanya. Natapos niya na sana yung sinusulat niya at naipasa na ito sa kanyang propesor.